Ang eksena ay nagsisimula sa marahang paggalaw ng isang pares ng renda na gawa sa balat, kasabay ng paglakad ng kabayo. Mahigpit itong hawak ng isang nakatalukbong na sakay. Sa paligid niya, ang iba pang mga nakasakay ay gumagalaw ng tahimik at magkakasundo. Ngunit sa kabila ng payapang katahimikan, may bahagyang pakiramdam ng pananabik. Kasama sa pangkat ang dalawang tagapagmana ng angkang, si Jagal Bayek at si Huarin. Sa isang ngiti, sinabi ni Jagal Bayek na nagpapasalamat siya kay Huarin sa pagsama sa kanila pauwi sa kanilang angkan. Habang lumilingon sa likuran, idinagdag niya na halata namang kulang sila sa mga taong may kakayahang lumaban. Binigla tayo ng mga mamamatay tao noon, aniya. Kung inulit nila ang pag-atake, baka napahamak na kami. Mula sa kanyang kinatatayuan, tumango lang si Huarin. Wala namang problema, sagot niya. Papunta rin naman talaga ako sa Jagal clan. Isang payak ngunit makahulugang ngiti ang sagot ni Jagal Bayek, tila sumasang-ayon sa kanya. Narito ka ba para makipagkita sa kapatid naming si Changyang? Tanong ng isang kasamang sakay. Ngunit bago pa man makasagot si Huarin, isang tinig ang pumukaw sa kanilang usapan. Sabihin mo nga, Huarin, biglang singit ng isang dalaga, si Jagal Yohi. Ano bang nagustuhan mo sa ate ko? Napatingin si Huarin sa kanya, bahagyang nabigla sa tanong. Matalim ang tingin ni Jagal Yohi, may pilyang ngiti sa labi. Dahil ba malakas siya? Tanong niya. O dahil maganda siya? Ramdam ni Huarin ang pagsisiyasat sa kanya. Kahit ang tahimik na si Bayang na nakasakay sa tabi niya, ay tila naghihintay rin ng sagot. Sa halip na sumagot, malalim siyang huminga at piniling baguhin ang paksa. Isang simpleng ubo ang kanyang ginawa bago bumaling kay Jagal Bayek. May gusto sana akong itanong, aniya. Napangiti si Jagal Bayek. Ano man yan, itanong mo lang. Diretso ang tanong ni Huarin. Bakit nga ba inaatake ng mga mamamatay tao ang Jagal clan? Halos sabay na natigilan si Jagal Bayek at Jagal Yohi. Napatitig sila kay Huarin, halatang hindi nila inaasahan ang tanong na yon. Nagpatuloy si Huarin, tila nag-iisip ng malalim. Dahil ba ang Jagal clan ang pinakamalaki? Kinagod niya ng tingin ang paligid. Nasa harapan tayo mismo ng Jagal clan, ano kaya ang nagtulak sa mga mamamatay tao para pumunta rito? Napakagatlabi si Jagal Yohi. Di baka nagkataon lang, sagot niya, pero halata sa boses niya ang pag-aalinlangan. Ngunit agad itong tinutulan ni Jagal Bayek. Hindi iyon nagkataon. Mataman niyang tiningnan si Huarin. Ipinagsapalaran mo ang buhay mo para iligtas kami, sabi niya. Sa palagay ko, nararapat lang na malaman mo ang totoo. Napatingin si Jagal Yohi sa kanyang kapatid, halatang hindi mapakali. Huminga ng malalim si Jagal Bayek bago nagpatuloy. Hindi pa ako sigurado, pero mukhang sinusubukan nilang kidnapin si Yohi. Bahagyang nagulat si Huarin sa narinig. Dahil kay Jagal Yohi. Tanong niya, halatang may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Tumango si Jagal Bayek. Oo. Habang walang pag-aalinlangang pinaslang ng mga mamamatay tao ang aming mga mandirigma, sinigurado naman nilang hindi saktan si Jagal Yohi. Muli siyang huminga ng malalim bago nagpatuloy. Isa lang ang tiyak ko, may isang grupo na may matinding galit sa aming angkan. Napaisip si Huarin. Kung nais talaga nilang dukutin si Jagal Yohi, ibig sabihin, may isang bagay silang gustong makuha kapalit niya. Matamang tiningnan siya ni Jagal Bayek. Saglit siyang natahimik, tila may bumabagabag sa kanyang isipan. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba niya ang tingin, waring hindi sigurado kung dapat niyang ipahayag ang nasa loob niya. Sa sarili niya, bamulong siya, matagal ko nang alam na may kaaway na sumusubaybay sa amin. Habang pinagmamasdan ang sitwasyon, nagdilim ang kanyang mukha. Ngunit ang insidenteng ito, lumagpas na sa hangganan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Jagal Bayek. Ang dahilan kaya tayo inaatake ng mga mandirigmang iyon, maaaring dahil may impormasyong lumabas sa iba. Hindi pa nila tiyak kung anong lihim ang nalantad, isang pambihirang teknikang pandigma, isang makapangyarihang kasulatan, o isang bagay na natuklasan ng kanilang angkan. Sa kabila ng panganib at hirap ng kanilang paglalakbay, sa wakas ay narating nila ang palasyo ng Jagal clan. Habang nakatayo sa harapan nito, hindi maiwasan ni Huarin ang mamangha. Bumalik na naman siya sa lugar na ito.
Habang dahan-dahan silang naglalakad papasok, napuno ng alaala ang kanyang isipan. Parang panaginip, matapos ang mahabang panahon, muli na naman silang magkikita. Si Changyang. Sa kanyang ganita, bumalik sa kanya ang isang bahagi ng kanyang nakaraang buhay. Matagal nang ipinagkasundo ang kanilang kasal bago pa sila isinilang. Ngunit sa kabila ng kapalarang iyon, namuhay sila sa dalawang magkaibang mundo. Siya, isang taong sakitin. Samantalang si Changyang, isang mandirigma na buong buhay ay inalay sa sining ng pakikidigma. Kailanman, ang kanyang naging asawa ay wala ng ibang hinanggad kundi ang palakasin ang sarili. At sa bawat sandaling lumilipas, lalo siyang napapalayo rito. Hanggang sa tuluyan. Bago pa niya matapos ang iniisip, isang tinig ang pumukaw sa kanya. Huwarin, tawag ni Jagal Bayek. Nilinggan niya ito. Kailangan muna nating pumunta sa punong pinuno ng angkan at magbigay galang. Tumango si Huwarin. Bago sila tuluyang umalis, lumingon siya kinabayang at sa iba pa nilang kasama. Magpahinga muna kayo, aniya. Pagkatapos noon, lumipat ang eksena sa loob mismo ng Jagal Palace. Si Huwarin ay nasa loob na ng palasyo at buong galang na bumati sa patriarka ng pamilyang Jagal. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Yong Huwarin mula sa angkan ng Tianzhong. Ngunit sa isang iglap, biglang lumundag mula sa kanyang upuan ang patriarka at agad na lumapit kay Huwarin, kasabay ng mahigpit na paghawak sa kanyang balikat. Nagulat si Huwarin sa mabilis na kilos ng patriarka. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay nang bigla itong tumawa ng malakas sa harapan niya. Sa sobrang pagkalito, napaisip si Huwarin kung tama ba ang kanyang nakikita. Tila ba labis ang kasiyahan ng Jagal Patriarch sa muli nilang pagkikita. Sinabi nito na talagang mukhang malusog si Huwarin ngayon, malayong malayo sa huling pagkakataong nakita niya ito noon. Sa puntong ito, lumitaw sa time screen ang pinuno ng angkan, ang tinaguriang Heaven Ruling Sword, si Jagal Chiek. Sa kalmadong tinig, sinabi ni Huwarin, matagal na rin po mula noong huli tayong nagkita. Tumango naman ang patriarka at sumang-ayon, saka tinanong kung kumusta na ang ama ni Huwarin, na siyang pinuno ng kanilang angkan. Bahagyang kinabahan si Huwarin at saglit na nag-alinlangan bago sumagot, mabuti po ang aking ama. Ipinababatid rin po niya ang kanyang paggalang sa inyo. Habang nag-uusap sila, napansin ni Huwarin na paulit-ulit siyang sinusuri ng Jagal Patriarch, tila ba hindi makapaniwala sa malaking pagbabago niya. Hanggang sa tuluyang sabihin nito, mukhang maganda ang pangangatawan mo ngayon. Ramdam ko na nagsasanay ka sa martial arts. Sa puntong iyon, biglang lamambat ang ekspresyon ng patriarka at may biro itong sinabi, tiyak na matutuwa si Changyang. Napaatras ng bahagya si Huwarin at hindi maiwasang maasiwa. Napailing siya at mahina ngunit magalang na sumagot, hindi po ako karapat-dapat sa inyong papuri. Kasabay nito, hindi niya napigil ang ubuhin ng bahagya sa hiya. Matapos ang mahabang pagbati, dahan-daang bumalik sa kanyang upuan ang patriarka. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, pabirong sinabi nito, mukhang masyado ko yatang napatagal ang oras mo rito. May naghihintay pa sayo, hindi ba? Sa huli, magalang na nagpaalam si Huwarin sa patriarka. Habang papalabas na siya ng silid, nagsalita muli ang patriarka, bago ka dumating, may isa pang panauhin na naunang dumating dito. Magkasing edad kayo. Marahil, hindi masamang makipag-usap ka sa kanya. Magalang na tumango si Huwarin at sinabing susundin niya ang sinabi ng patriarka. Matapos siyang umalis, biglang nagbago ang atmosfera sa loob ng silid. Ang dating payapang paligid ay binalot ng kadiliman. Sa puntong ito, kapansin-pansin ang kaba sa mukha ni Jagal Bayek habang nakatingin sa kanyang ama. Ang kanyang ama, ang patriarka, ay nakaupo sa trono na may bumibigat na aura sa paligid nito. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang ekspresyon at malamig na sinabi, ngayon na tayong dalawa na lang, sabihin mo sa akin ang nangyari. Walang nagawa si Jagal Bayek kundi agad na magsimulang magsalita. Samantala, sa labas, marahang bumababa ng hagdan si Huwarin. Habang naglalakad, iniisip niya na tapos na ang pagbati sa patriarka at ngayon ay oras na upang makita ang kanyang magiging kasintahan. Habang papunta siya sa lugar kung saan naroon si Changyang, napansin niyang may isang lalaki sa may pasukan na nakikipag-usap sa isang tao.
Ang katulong ni Lady Changyang ang kaharap ng lalaki at nagsasabing wala sila ngayon. Ngunit sa halip na umalis, patuloy pa ring iginigiit ng lalaki na kailangan lang niyang sabihin ang kanyang pangalan. Habang pinagmamasdan ni Huarin ang lalaki, may kung anong pamilyar na pakiramdam siyang nadama. Maya-maya pa, napansin niyang tila hindi natuwa ang lalaki sa sagot ng katulong at bigla na lamang itong bumaling palayo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Umiti ang lalaki sa isang mayabang na paraan bago magsalita. Tingnan mo nga kung sino ang naririto, aniya habang nakatingin kay Huarin. Lumapit ito at iniabot ang kanyang kamay para makipagkamay. Ikaw ba ang tagapagmana ng angkang Tianzhong? Tanong nito. Ipinakilala rin niya ang kanyang sarili. Ako si Jokguang mula sa angkang Songchun. Agad namang sumeryoso ang mukha ni Huarin. Napaisip siya, ito ba ang bisitang tinutukoy ng patriarka kanina? Muling nagsalita si Jokguang, mukhang pupuntahan mo si Lady Changyang. Pero, sa pagkakaalam ko, ako ang naunang dumating. Umiti naman si Huarin, ngunit halata ang pagkukunwari sa kanyang ekspresyon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Jokguang sa kanilang pakikipagkamay at malamig na sinabi, narinig ko na ang tungkol sa angkang Songchun. Sa mas seryosong tinig, idinugtong niya, narito ako upang makita ang babaeng itinakda bilang aking kasintahan bago pa man ako ipanganak. Sandali siyang tumigil, saka idinagdag, hindi ko inaasahan na makikita rin kita rito, Jokguang. Galit na galit si Jokguang sa narinig niya, ngunit sa halip na magpahayag ng sama ng loob, ngumiti lang siya. Lalo na nang mapag-usapan ang usap-usapan tungkol sa kalagayan ng kalusugan ni Huarin na tila hindi raw maganda nitong mga nakaraang araw. Bigla namang sumingit si Jagal Baik at tinanong sila kung ano ang ginagawa nila roon. Hindi ba't ang pakay nila ay makita si Changyang? Dagdag pa niya, malamang ay nasa looban nito sa mga sandaling iyon. Nang marinig nila kung nasaan si Changyang, dali-dali silang naglakad patungo sa looban. Ngunit bago pa sila tuluyang makalapit, isang espada ang biglang lumipad papunta sa kanila. Mabilis itong nailayga ni Huarin, ngunit ang kasama niya ay nanlaki ang mga mata sa gulat sa nangyari. Laking pagtataka ni Huarin sa kanyang nakita, dalawang tao ang nagsasanay ng espada, at isa sa kanila ay isang dalaga. Ang lalaking kasanayan nito ay nawalan ng espada, at ngayon ay nakatutok sa kanyang leeg ang espada ni Changyang. Napilitan siyang sumuko at aminadong talo sa kanilang laban. Matapos nito, ibinalik ng dalaga ang kanyang espada, sa kawalang interes na nagsalita, nakakabagot. Dito na natin unang nakita si Changyang, ang dalagang magiging fiancé at hinaharap na asawa ng ating Chad. Pero para sa akin, mas maganda at mas hot pa rin si Bayang. Team Bayang here. Ha 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 ha.